Pilipinas, walang may iwan ng pangarap ng ating Pangulo na mararalitang tao. Sigurado malulula kayo sa mga balita ko ipapapanood ko sa inyo. Sigurado yan. Ito'y matagal na ito eh. Nalungkat ko lang sa Batangas. Napakalaking progresibo ng Batangas. Kaya hindi na mag-abroad ng mga tao dyan. Yung mga sariling planta na sila dyan. Planta ng sardinas, planta ng mga plastic pagawaan, pintura, mga pantalan nila, mga mangingisda at mga magsasaka, nabagyan ng mga cash-assistance, saka mga machinery. At hindi lang yan, ang kaya sanabi kong hindi maiiwan, walang maiiwan, yung mga aita na liblib na yung mga bahay-bahay nila, hindi hinagi, talagang ang tawag dito sa Tagalog, yung sinulong ba o yung talagang hinanap o talagang pinagtiyagaan na maabot ang kapwa nating Pilipino na mga aita. Pilipino rin mga yan. So, na-access din sila sa digital internet na para at least hindi sila maiwan sa mga bagong moderno na mga balita, mga digital, mga pahayag, kung may emergency. Ayun, talagang binigyan lahat ang halaga ang bawat Pilipino. Basta't Pilipino, sabi ko nga sa inyo, malululog. Hindi lang sa Batangas to, buong Pilipinas to. Matagal na to, simula na upo siya. Start na yung niya, sa mga farmers, target niya talaga sa agriculture. Ang magpapayaman sa ibang bansa talaga, kita mo yung China ngayon, tinarget talaga nila yung ekonomiya. Magaling siya pangalan na yung presidente nila. So hindi sila nagpapatumpik-tumpik doon. So sa bagong Pilipinas, wala nga maiwan at wala nang patumpik-tumpik na mga gobyerno na mga laylayan na namumuno sa atin. So pag magandang attitude, character o initiative, yung damdamin, yung tawag dito, optimism ang Pangulo. Sigurado optimism lahat ng tao sa Pilipinas. Halos optimism mga tao sa Pilipinas. So yun nga po, malulula kayo dyan sa part ng Batangas lang po to. So pakinggan po natin ang kanyang plus na pahayag ko yung na vlog sa ating napakalupit, pinakamayaman na itong vlogger natin, yung channel natin. So, ito na, pakinggan po natin. At alam ko, nawa, bahala na kayo dyan kung mag-criticize kayo, Ito nga, panoorin natin. Tungo sa bagong Pilipinas. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, nararamdaman na ang mas maginhawa, inklusibo at makabuluhang pag-unlad sa bawat lalawigan at bawat Pilipino. Tulad sa Batangas City, na opisyal naging syudad sa bisa ng Republic Act No. 5495 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong June 21, 1969. Hinubog ng nasabing batas ang paglago at pag-unlad ng Batangas City at mga Batanggenyo. Yan ang presidente ko, binoto ko. Hindi sayang buwis ko sa kanya sa pagpapasahod. Miga-miga siya to sa mga Pilipino. Sa Pilipino, wala tayong pinipili. Pilipino, idiis ka man o ano ka man. Dahil dito, naging mas kakamping ka man o dilaw ka man. Basta Pilipino. Para sa local producers at mas kapagkayang presyo ng mga pamulaing Pangulo natin, basta Pilipino. Agad ding tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tulay-tulay. pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na labis na apektuhan ng matinding tagtuyot.
Sa tulong ng Office of the President at Department of Agriculture, ipinagkaloob ang financial assistance, farm machineries, fiber boats, seedlings at fishing cages bilang panimulang suporta sa kanilang kabuhayan. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Christy, mabilis na naiparating ng gobyerno ang serbisyo sa mga apektadong lungsod sa lalawigan. Kabilang dito ang cash assistance at housing kits. Mga Parang bagay ko yung sa mabilis na pagbangon ng mga parang nasalanta bagay ko yung komunidad. puting damit. Para sa tuloy-tuloy na pag-asenso sa Umiga-miga sektor siya ng out sa agrikultura, pinasinayaan ng Pangulo ang sa Solo-Solo binilaan Informal kong Development damit. Cooperative Hence. Grains Terminal and Training Project. Nagsisilbi itong central hub at produksyon ng yellow corn na pangunahing ginagamit sa paggawa ng feeds para sa mga hayop. Hatid nito ang mas epektibong pag-imbak ng mais at mas matatag rin ng poultry at livestock. Tinutulungan din ito ang mga magsasaka at negosyante ng Region 4A na magkaroon ng mas mataas na kita. Sinimulan na rin ang Philippine Fisheries and Coast Facility Fish Corps Project sa Batangas. Layunin nito mapabuti ang kalagayan ng sektor ng pangisdaan at pataasin ang kanilang produksyon sa fisheries management areas. Tinatayang mahigit 1 milyong miyembro ng fish industry nasa mga piling rehiyon at probinsya ang makikinabang dito. Kabilang sa mga hakbang ng proyekto ang pagpapabuti ng mga polisiya sa pangangasiwa ng pangisdaan, pagtatayo ng mga pasilidad para sa rehabilitasyon ng mga baybayin at hiyamang tubig, at paggawa ng infrastruktura na magpapaigting sa sektor ng pangisdaan sa bansa. Tinutukan din ng Administrasyong Marcos ang pagpapalakas ng manufacturing sector. Pinasinayaan ang 2 planta na nagbigay ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino. Una na rito ang Mega Manufacturing Plant, isang world-class facility na naghahatid ng kabuhayan sa lalawigan at nagbibigay kaalaman sa publiko tungkol sa paggawa ng canned sardines. Mayroon din itong Research and Development Facility na silbing sentro ng inosyon sa food manufacturing. Kanuno ang Expanded Petrochemicals Manufacturing Complex of JG Summit Olefins Corporation, ang pinakamalaking polyolefin manufacturer sa Pilipinas. Nagdulot ito ng benepisyo sa mga lokal na negosyo sa plastic, pintura, goma at iba pa dahil sa mas abot kayang gastos, mas mataas na produksyon at So wag po kayong magtaka. Ganyan talagang tatak ng Marcos. Kita niyo naman, naging syudad ang Batangas. Dahil po dyan sa act na pinirmahan ni Apo Lakay, kung official na naging city ang Batangas. Diba? Ano ba yung act na yun? Republic Act. Republic Act 5495. Ano yun sa June 21, June 21, 1969? 1969 ba? Basta yun yun, ganun narinig yun naman. So yun nga po, inilunsad ang San Luis Community E-Center Digital Transformation Center, isang hakbang para sa Level 1 Digital Transformation Center sa lalawigan. Dinisenyo ito upang maghatid ng abot-kayang information and communications technology services sa mga komunidad na may limitadong access sa teknolohiya. Nagsagawa rin ng pamahalaan ng Internet Media and Information Literacy Training para sa mga AITA communities sa Batangas. Sa pamamagitan nito, nabigyan ang mga komunidad ng mahalagang digital literacy skills habang tinutunan ang kanilang mga pangangailangan. Isa itong mahalagang tagumpay para sa AITA communities. Patunay na ang kaunlaran ay naipararating kahit sa mga pinakamalayong sektor ng lipunan. Sa bagong Pilipinas, damang-dama ang makabago at makabagong pag-unlad na tunay na naglalaro walang kulay-kulay dyan. Kahit nga si Vice President Lini, malakas din siya. So walang kulay-kulay ang Marcos. Nagtatrabaho siya. Progreso ang iniisip niyan. Ekonomiya ang target niyan. Dahil walang makikinabang sa ekonomiya, kung tumaas ang ekonomiya natin, mga paggawaan na, kagaya ng ng mais, manufacturing ng mais, manufacturing ng plastic at saka pintura, di ba pa doon sa mga pantalan, yung sa kadiwa nga, nung Marcos, si Apo Lakay na alaman niya, mayroon yan, kadiwa, yung bigas nga, di nawawala talaga yung bigas. Sa lahat ng mga magsasaka, laging mayroong
Laging mayroong ano yan, mga suporta sa ano nila, sa seedlings nila, sa mga feeds nila. So, pansinin po, walang talagang focus ng administration natin ngayon. Talagang, wala kayong may, ano talaga may, ano, masabi ko, illegal up, i-lift up, kasi nga, dahil sa kanyang sigasig, dahil sa kanyang puso. Hindi nyo na mababaki yan. Kahit baliktar nyo naman ang mundo, mga ano dyan sa ibang panin na loyalist nila, Pilipino pa rin kayo. Minamahal pa rin kayo ng Pangulo natin. Nakita nyo na bang sumbat siya, ayun, nagtitira, nagbibigas ng masamang sa mga, wala. Kaya ang lang, ang isang tao nga, one perfecto nga. Kung tignan natin ang kanyang kabutihan na idudulot sa bansang Pilipinas. Sa mga komunidad nyo, sa city nyo, sa mga barangay nyo, kung alam ko, hindi nagkukulang ang presidente. Kung mga barangay man ay naiwan, questionin nyo yung ano yun dyan, kung sakali man. Kung sakali man tanda nyo, marami pa akong vlog na ipapakita at ipapaalam sa inyo paano kumilos, paano magtrabaho, paano niya iniisip ang bawat Pilipino sa ating bansa Pilipinas, ang ating presidente. Pro Duterte ka man, pro Aquino ka man, pro Robredo ka man, walang kulay-kulay sa pamumuno ng ating Panginoon. Pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Panginoon, siyempre, Panginoon natin sa Pangulo, sinasabi na rin yung Panginoon yan yung balit na Panginoon. Yung ating pinaka-number 1 talaga, yung ating Panginoon. Hindi naman niya magagawa yan, kita mo malalaman niyo rin sa hindi kaya nang gawin ng Pangulo natin yan kung hindi sumasa kanya ang Diyos. Maniwala po kayo. Nakita ako, alos, hindi ko na, marami updated ako, basta marami akong alam na patungkol sa kanya sa social media. Alam ko na siguro siya lang siguro Pangulo na lahat ng religious group. Pero inimbitahan niya. So, ganun ang natin yung Pangulo natin. Hindi matapobre ang Pangulo natin. Makamasa yan. Hindi natin na makamasa para masa. Ito tinira, may pasimple. Hindi. Inangaan ko din yun dati. Pangulo ko rin yun dati. Pero, walang ibang walang ibang tawag dito. Kumbaga hindi ko na masyado nililip ang Marcos. Ang pamumuno ng Marcos talaga, epektibo talaga. Ito niya, paano ko masasabi, maraming tumitira, maraming nagpapabagsak, maraming gustong ibagsak, at maraming, pero kita nyo naman, ano ng Pilipinas ngayon, kilalang, buti pa yung mga ibang bansa, kilalang pamumuno ni President BBM. Yung mga, dyan, yung kabilang kanto ba dyan, kanto doon, kanto dito. Hindi, ang panawagan ko lang talaga. Hindi ko naman ko iniibligasyon o pinipilit. Meron tayo mga kanya-kanyang pananaw na po. Sa akin lang, lahat naman din naman, nasasabi naman sa Biblia. Sabi na din ng panahon at pangaral. Pulutin ang mabuti, huwag siyang masama. Walang yun. Ano yung pulutin? O kunin, o tanggapin, o isabuhay, sa puso. Yung ibig sabihin doon sa na yan. Saka yung pulutin, yung mabuti at iwaksi, masama. O anong mga masamang nangyari sa mga ganyan-ganyan na waksin nyo. Itawa ko, kung
Kung titira lang namin, masakit sa mga damdamin ng mga DDS na yan. Kita nyo mga ano, nagsasabi lang tayo ng totoo. Even sa mga nangyari sa ano, banatan natin, maraming maiyak. Kung pamumuna ni ano. Minsan, ibablog ko mamaya-maya siguro. Pero hindi siguro. So, yun lang po. Hindi naman pala live to. So magandang umaga, magandang hapon po, magandang gabi. Saan man panig ng mundo, basta't mayroong Pilipino, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas sa bawat Pilipino na saan man naroon. So God bless Philippines, mabuhay ang bagong Pilipinas.